wala namang pinagkaiba. Sorry na, mahina ang paumanhin ni Adam. Kasalanan niyang lahat kung hindi ba naman siya lasing nang umuwi. Pero may mali pa rin eh. Pagpasok niya, nandun na ang babae sa kwarto niya na hindi naman niya alam kung paano to nakapasok. Nang matapos na si Adam, niyaya niya na ang asawa na umuwi. Sa amin ka na mag-dinner, sabi ni Kyla habang nasa elevator sila ng kondo. Sige, maligo lang ako, sabi ni Adam, pinisil ang kamay ng asawa. Holding hands sila. Nang bumukas ang elevator, lumabas na ang mag-asawa. Tumigil si Adam, hinalikan sa mga labi si Kyla. Bye, see you later asawa ko, paalam ni Adam. Bye, magluluto pa ako, ani Kyla at saka pumasok na sa unit. Pagpasok ni Adam, agad siyang naligo at nagbihes. Nagsusuklay siya ng buhok nang marinig ang doorbell, kaya't binuksan na niya. Hello sa pogi kong kapatid. Masiglang bati ni Nat at hinalikan sa kanang pisngi si Adam. Wow, fresh na fresh. Gagawa kayo ng baby, no? Ate naman, bakit nandito ka? Tanong niya. Bumili lang ng gatas. San si Kuya Ethan? Siyempre nasa baba. Tamad nang umakyat. Isa pa, mabilis lang ako eh. By the way, dala ko na pala ang kontratang hiningi mo kay Daddy. Sabi ni Nat at pinakitang folder. Di mo ba ako papapasukin? Ay, pasok ka pala. Ani Adam, kaya't pumasok ang kapatid. Kailangan ko pa bang pirmahan to? Tanong ni Nat. Oo nandyan pangalan mo eh. Ikaw pa rin naman ang CEO. Sagot ni Adam. Duh, ikaw kaya? Out na ako, ani Nat. Hindi talaga siya interesado sa kumpanya nila. Ate naman, sa ayaw at sa gusto mo, kailangan talaga ng pirma mo. Okay, fine. Pipirma na po. May ballpen ka? Tanong ni Nat. Sa table, sagot ni Adam. Wait lang ha, mag-blower lang ako ng buhok. Okay, mukhang nagmamadali ka. May lakad? Diyan lang sa asawa ko, magdi-dinner lang. Kaya naman pala. Sige na, mag-ayos ka na ron. Pagtataboy ni Nat, kaya't iniwan siya ni Adam. Naglakad siya palapit sa office table nito at hinanap ang ballpen pero wala siyang makita. Saan na bang ballpen ng mokong? Bulong niya sa bahina ng drawer. Nakita niya ang pahabang box na tila ballpen case kaya't kinuha niya yon at naupo sa swivel chair. Binuksan niya to pero napatas ang kilay niya na makita na hindi Parker ballpen ang laman kundi isang kwintas. Kinuha niyang kwintas sa lagayan at tinitigang mabuti. Ate, napirmahan mo na ba? Natigilan si Adam na makita ang hawak ng kapatid. Hey, bakit ka nang bubukas ng hindi sayo? Dali-dali siyang lumapit sa kapatid at inagaw ang kwintas saka ibinalik sa lagayan niya. Bakit may kwintas kang nakatago, ha? Wala. Anong wala? Nagdududang tanong ni Nat. Bakit nasa yung kwintas ko, ha? Kwintas mo? Di makapaniwalang tanong ni Adam. Sa'yo to? Nagsimula na siyang kabahan. Huwag naman sanang kapatid niya ang may-ari nito. Of course. Pwede bang hindi ko makilala ang mga gawa ko? Tanong ni Nat sabay roll eyes. Ikaw ang may-ari nito. Nanginig ang boses sa tanong ni Adam kaya't natawa si Nat sa itsura ng kapatid. Huwag kang tumawa ate. Kasi yung itsura mo parang aatakin ka sa puso eh. Ano bang meron sa kwintas na yan, Adam? Just answer my question ate, sa'yo ba to? I made it, ani Nat. Pero pang regalo lang. Don't tell me, hindi mo kilala ang may-ari niyan. Mukhang I smell something fishy. Una, nakahinga si Adam ng maluwag. Iyon ang pinaka nakakatakot na mangyari. Di naman pwedeng ang ate niyang nakanig niya ng gabing yon dahil habang buhay talaga siyang mandidiri sa sarili kapag nagkataon. Napulot ko lang somewhere. Sabi ko nga, ilang milyon ang halaga nito kaya hindi ko naman akalain na iwawala lang ng pinagbigyan mo, sabi niya. Ibig sabihin, kilala ng kapatid niya ang nakatalik niya ng gabing iyon. Busy na siya at nang pinabalikan niya kay Marco ang kwarto, wala nang babae. Tayong kwintas na lang nito ang naiwan sa ilalim ng unan. Okay, ani Nat na nakita ng ballpen, kaya pinirmahan na niya ang mga documents. Ate, sino na? Secret, ani Nat. Sabihin mo na, pikon na wika niya. Fine, para kang tanga eh, ani Nat. Kay Kyla yan. Ha? Nangunot ang noo niya sa tanong ng yun. I'm not playing ate. Aba, mukha ba ako nagbibiro? Ani Nat. Bigay ko yan sa'yo ng birthday niya bago pa kami kasal ni Ethan. Mabilis nagbilang ang utak ni Adam. Kung hindi pa sila kasal, ibig sabihin 5 years ago na. Kay Kyla ba talaga to? Bakit? May kadouble lang.
Ako ang gumawa, kaya't alam ko ang design at materyales. Regalo nga, di ba? Alangan mang gagawa ako ng kapareho niyan. Alam mo naman, kung fake yan or original. Sure, nakakabisit ka na, Adam. Aalis na nga ako. Kanina pa ako hinihintay ni Ethan sa baba. Ate, oo nga, ang kulit mo eh. Sa asawa mong kwintas na yan, bahala ka sa buhay mo. Bye! Paalam ni Nat at lumabas na ng unit ng kapatid. Hi! Bati ni Kate nang pagbuksan si Adam. Pasok ka. Thanks, Kyla. Ani Adam, saka hinalikan sa kanang pisngi ang asawa. Can we talk? Ngayon na ba? Dinner muna tayo. Yaya ni Kyla. Baka, Adam. Uy, Sir Adam, good evening po. Magalang na bati ni Manong Ambo. Hi, Tatay Ambo, good evening po. Magalang na bati ni Adam, saka nag-bless sa ama ni Kyla. Nandito pala kayo. Dinalaw ko lang ang mag-ina. Namiss ko ng apo ko eh. Sagot ni Mang Ambo. Pasok ka, sir. Tamang-tama, luto ng inihaw na manok. Pasok ka, ani Kyla. Ayusin ko lang hapagkainan. Paalam ni Manong Ambo. May sasabihin ka? Tanong ni Kyla at hinarap ang asawa. Mamaya na lang siguro. Sagot ni Adam, nandito pa ang ama ni Kyla at si Celine. Daddy! Tawag ni Kai at lumapit sa kanya. Hello, anak ko? Masiyang sabi niya at payakap na binuhat si Kai. I love you. I love you po, Daddy, sagot ni Kai. Did you miss me? Tumungo ang bata at saka hinalikan siya sa kanang pisngi. Tinitigan ni Adam ang bata. Paunti-unti, nakikita niya ang mukha ng ina kay Kai. Bakit ba hindi niya to napansin noon? Or baka hindi lang sumaglit sa isip niya dahil parang imposible siya ang ama dahil kahit si Kyla hindi rin alam ang totoo. Pero hindi pa siya sigurado. Kailangan pa niya ng confirmation. Kain na tayo, yaya ni Kyla. Kyla? Pwede ko bang isama si Kai bukas ng hapon? May kaibigan akong ililibre lang ako ng dental check-up. So naisip ko na kung pwede baka pati itong anak din natin? Tanong niya. Medyo takot si Kai sa dentist pero hindi ako takot, mommy. Sabat ni Kai. Sama ko kay daddy? Gusto mo? Para mas gumandang smile ang baby ko? Pangumbinse ni Adam. Yes, daddy. Okay, bukas after ng klase niya. Pagpayag ni Kyla. Halina kayo, kain na tayo. Sabay silang kumain. Napansin ni Kyla paminsan-minsan panay ang tingin ni Adam sa kanila ni Kai. Gusto mo pa ng kanin? Alok ni Kyla. Ang weird lang ni Adam ngayon, nandito pa naman ang ama niya, kaya baka mabuko sila nito. Sure, salamat. Pasalamat ni Adam at kumuha ulit ng kanin kahit busog na. Salamat sa pagtanggap sa anak ko, Sir Adam. Ang bait talaga niyong magkapatid mula noon. Pasalamat ni Mang Ambo. Wala ho yun. Masipag naman ho kasi yung mag-ama eh. Lalo na si Kyla. Don't worry ho, aalagaan ko silang mag-ina. Pasimpleng sinipa ni Kyla ang paa ng asawa. Salamat naman kung ganun. Hayaan mo. Pagsisipagan pa ni Kyla ang trabaho. Masipag naman ang anak ko kahit na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Alam ko po, Mang Ambo. Okay nang po ba sa'yo na hingin ko ang kamay ng anak mo? Diretsahang saad ni Adam kaya't napatigil ang matanda sa pagkain. Kahit si Celine hindi makapaniwalang palipat-lipat ang tingin kina Adam at Kyla. Adam, ano bang pinagsasabi mo? Tanong ni Kyla at pinandilatan ng asawa. Seryoso ko, Kyla, pakakasalan kita. Walang kakurap-kurap na sagot ni Adam. Sir, hindi ko po alam anong iisipin ko. Honest na sagot ni Mang Ambo. Di kasi ako makapaniwala eh. Mang Ambo, mahal ko pong anak ninyo. At handa akong panagutan silang mag-ina. Pero sir, hindi ho ikaw ang ama ng apo ko at isa pa, napakayaman mo po. Langit at lupang agwat ng pamilya natin. Ano na lang sasabihin ng pamilya mo? Malungkot na wika ni Mang Ambo. Di naman sa inaano kong anak ko pero natatakot lang ako na masaktan siya ulit. Sobra-sobra ang naranasan niya kay Nick kaya ayoko nang makita pa silang umiiyak. Bilang ama, gusto ko lang na makitang nasa mabuting kalagayan ng anak at apo ko. Walang pinagkaibang pagmamahal ko kay Kai sa tunay niyang ama. Tunay na anak ang turing ko sa kanya kung sakaling ako man ang ama niya. Bonus na lang yon but as of now, tanggap ko silang mag-ina at handa akong panagutan ng mga bagay na tinalikuran ni Nick. Pero sir, kung ang iniisip niyo ho ay ang pamilya ko, matagal na po nilang alam na gusto ko si Kyla, ani Adam at napatingin sa asawa sa kangumiti. Kung papayag ko kayo, handa ho kong pakasalan ng anak ninyo dito sa Pilipinas anumang oras. Siyempre, hindi niya maamin na kasal na sila.
Si Kyla pa rin ang may karapatang aminin ang lahat sa ama. Ayaw niyang pangunahan ito. Nasa kay Kyla na yon. Ama lang naman ako at sa bandang huli, desisyon pa rin niyang masusunod dahil siya nakikisama at siyang liligaya hindi ako. Sagot ni Mang Ambo, hanga sa katapangan at katapatan ni Adam. Napaka-humble nito. Pareho kay Nat. Ayoko humunang pag-usapan, sagot ni Kyla dahil hindi pa talaga siya handa. Niwala man lang abisong asawa na ganito pala ang topic ng pag-uusapan nila. Kapag handa ka na, pag-usapan na natin, ani Adam. Actually, sinabi niya lang ito para maging legal na sila at di na kailangan na magtago pa. Tapusin na natin ang pagkain kasi maagang matutulog si Kai. May pasok pa siya eh. Nang matapos nga silang kumain, wala nang chance si Adam na makausap pa ulit si Kyla dahil gusto nang matulog ni Kai, kaya't umuwi na lang siya at pinagpabukas ang lahat. Buong gabing halos hindi makatulog si Adam sa kakaisip. Pasado 5:00 na nang mawala ang diwa niya, kaya naman nang magising siya ay pasado 8:00 na. Dali-dali siyang naligo at nagtungo sa bahay ni Kyla. Morning po, bati niya kay Mang Ambo. Sir, naku, wag na hong mag-sir. Adam na lang po tay, magalang na sabi niya. Si Kyla po, kanina pa umalis, sagot ni Mang Ambo. Ganon ho ba? Akala ko nandito pa, isasabay ko na sana, sabi niya. Sige ho, salamat. Nagmamadaling lumabas siya ng building at nagmaneho patungo sa opisina. Morning sir, bati ni Faye nang lumabas siya sa elevator. Morning Faye, may kailangan ka ho kay Kate? Tanong ni Faye na mapansing tila may hinahanap ang boss nila. Di naman ganang importante. Pakisabi na ihanda niya ng mga kailangan ko para sa meeting, sagot ni Adam. Okay po sir. Tinalikuran niya na si Faye at pumasok sa opisina. Morning boss, bati ni Marco. Morning, nakangiting sagot ni Adam kaya't napataas ang kanang kilay ng assistant. Boss, mukhang magandang gising natin na. Nakatulog ka ba ng maaga? Sobrang aga eh, 5:00 na nga ng maaga. Sagot ni Adam at naupo sa swivel chair, tsaka pinaikot ang upuan na para bang batang naglalaro. Bakit parang masaya ka pa? Bakit? Wala na ba akong karapatan na sumaya? Dahil ba sa asawa mo yan, boss? Tukso ni Marco. Oo, sagot ni Adam. Oh God, Marco, mababaliw na ako kakaisip. Excited na ako. Excited saan? Ikakasal na kayo? Curious na tanong niya. Parang baliw lang ang boss, nangingiti-ngiti ito. Bago to sa paningin niya. Kasal na kami. Basta babalitaan na lang kita, Marco. Hala, mukhang may something ah. Ano boss, magkakababy na ba kayo? Alam mong malabo, ani Adam. Hala, mababa lang sperm count ko. Alam mo kung may something boss ah. Ano yun? Magkakababy na ba kayo? Mali mo, nadali mo pala siya. Noon pa, ani Adam. Ha? Never mind Marco, by the way. Di patigil mo ng paghahanap sa naka one night stand ko noon. Bakit? Si Charlotte, anong balak mo sa kanya? Tanong niya. Pasilip ng kumpanya nila, sagot ni Adam. Panggulo lamang siya. Ngayon alam na niya kung bakit bigla itong sumulpot para matakpan ang paghahanap niya kay Kyla kung sakaling tama ang kutob niya. Isa pa, it made sense na kung bakit hindi na nakuha ang guest list noon. Obvious naman na si Nick ang may kagagawa ng lahat para hindi malaman ang lahat. What if ibang lalaki ang nakasama ni Kyla ng gabing iyon? Habang buhay na lang bang itatago ang katotohanan sa pagkatao ni Kai? Lahat niloko nila lalo na si Kyla at ang pamilya nito. Ayos boss, aalamin ko rin ang kahinaan nila, sagot ni Marco. Wag, alamin mo lang kung may illegal silang gawain or kung may buta sila sa kumpanya. Siya lang ang may kasalanan sa akin, hindi ang buo niyang pamilya. Her parents worked hard for the company kaya wag nating babaliwalain yun, sagot ni Adam. Hindi siya ganon kadumi maglaro sa business world. Palagi niyang tinitingnan ang pagsisikap ng mga CEO sa company nila. Hindi niya ugali na mang-apak ng nasa baba niya kung di naman karapat dapat na sirain. Okay boss, ako nang bahala. Sir, morning. Napalingon sila kay Kyla kaya nang pumasok dala ang laptop. Okay na ang mga kailangan mo para sa meeting. Okay, salamat. Pasalamat ni Adam at tumayo. Let's go, Marco. Okay boss. Lumapit si Adam kay Kyla at hinapit sa bewang, sabay halik sa mga labi. Thank you, asawa ko. Usap tayo mamaya. Pasalamat niya sabay kuha ng dalang laptop ni Kyla at lumabas patungo sa meeting room.
Nandito na lahat, pati board of directors, kaya nang maupo siya, sinimulan na nilang mag-report. Napakagat si Adam sa kaliwang hinlalaki na maisip si Kai. Anak talaga niya ito. Napangiti siya nang maisip na hindi na si Nick makahabol pa kapag anak na nga niya si Kai. Magiging masayang pamilya ni sila. Kaya pala tinalikuran nito si Kyla noon kahit mahal na mahal ito dahil nakatabi ni Kyla. Si Boss, bulong ni Marco kaya't napatingin si Adam sa kanya. May kailangan ka, Marco? Tinatanong kanila ng opinion mo. Bulong ni Marco dahil tila wala ng sarili ang boss niya. Okay na yan, sabi ni Adam kahit na ni isang salita, walang narinig mula sa nag-report. Good morning lang narinig niya kanina pagkatapos wala na. Hindi na nga umimik pa si Marco. Ngayon lang ata walang naging side comment ang boss niya kahit na sobrang matalak ito sa meeting at maraming nakakapansin. Boss, baka may kailangan ka pang sabihin sa kanila? Pabulong na tanong ni Marco. Wala naman, bakit? Sagot ni Adam. Nandyan ka naman, makinig ka na lang. Pero boss, kailangan nila ng opinion mo? So far, wala naman ako nakikitang problema, ani Adam. Natikom ni Marco ang bibig. Marami siyang nakitang mali sa report ng ilan, pero minor lang naman at madaling masolusyonan. Himala atang di nakita ng boss o napagtuunan ng pansin. Kahit nagre-report, kailangan detalyado kapag si Adam ang nakikinig dahil tiyak gigisahin at pipigilan ka talaga para madepensahan at masolusyonan mo ang nire-report mo. Nang matapos ang report, nauna nang tumayo si Adam. Thank you guys. Ipagpatuloy ninyo lang ang magandang gawain sa trabaho at tiyak makakatanggap kayo ng bonus mula sa akin. Sabi ni Adam, mauna na ako sa inyo. Agad siyang lumabas at bumalik sa opisina. Boss, merienda lang ako. Paalam ni Marco dahil alam niya matutuwa ito kapag mawala na siya sa paningin nito. Dahil gusto nitong masolo ang dalawa. Okay, pakisabi kay Kyla na pumunta na rin dito. Okay, boss. Inayos na muna ni Adam ang table. Sir, tawag ni Kyla nang pumasok. Look at the door, please. Pakiusap ni Adam. Tumango si Kyla at inilak ang pinto. May mahalaga ba tayong pag-uusapan? Bakit mo natanong asawa ko? Pinapalak mo kasi ang pinto eh. Sagot ni Kyla at lumapit sa asawa. Ayoko lang na may istorbo sa ating dalawa. Sagot ni Adam saka tinitigan ang mukha ng asawa. Adam naman, wag mo nga akong tingnan ng ganyan. Saway ni Kyla at naupo na sa tapat ng table nito. Ano nang pag-uusapan natin? Wala naman. Gusto lang kitang makasama. Nakangiting sagot ni Adam. Hindi kita kasi solo kagabi, pero okay lang. Minsan lang naman, pumupunta si Tatay Ambo. Napangiti si Kyla. Nakikitatay ka na. Siyempre, tatay siya ng asawa ko. Tatay na rin ang tawag ko, diba? Pag ako masanay, sige ka. Di masanay ka. Wala naman akong balak iwan kayo ng anak natin eh. Marulungkot si Kai kapag iniwan mo. Ikaw. Parang ganun na rin. By the way, asawa ko, napirmahan mo na ba ang binigay ni Nick para sa pagpapalit ng apelido ni Kai? Ay, hindi pa pala. Sagot niya dahil nawala sa isip niya. God, wag mo nang pipirmahan ha. Please, mga 2 weeks. Ha? Bakit? Basta give me 2 weeks. May aasikasuhin lang ako. Kahit anong mangyari, wag mong pipirmahan, please. Seryosong pakiusap niya kaya tumango si Kyla. Promise me, asawa ko. Okay, I promise. Pangako niya kahit naguguluhan. May problema ba? Wala naman. Asawa ko, can I ask you a question? Medyo sensitive na topic? Ano yun? Kinakabahang tanong ni Kyla. Mukhang may kakaiba talaga sa kilos ni Adam eh. No, may nangyari ba sa inyo ni Nick na ulit pa ba yun or once lang? Asiwang tanong ni Adam. Alam niyang ang sensitibo nitong topic na kahit siya hindi sanay na pag-usapan. Never mind. Okay lang na hindi mo sagutin. Sorry kung natanong ko. May gumugulo ba sa isip mo? Kung nagdadalawang isip ka dahil sa past ko, wag na natin ituloy ito. No. Asawa ko, no. Sorry kung natanong ko, but promise hindi ito makaka-apekto sa pagmamahal ko sa'yo. Sorry, curious lang. Minsan lang may nangyari sa amin ni Nick, tapos hindi na naulit, pero nabuo naman si Kai. Siguro yan ang tamang pagkakamali na may nangyari sa amin dahil dumating na si Kai sa buhay ko pag-amin niya. Napatingin siya kay Adam na halatang nagpipigil ng umiti kaya't malakas na hinampas niya ang mesa. Natatawa ka, Adam? Ha? Hindi naman. Ani Adam tsaka sa miryosong mukha. Napakunot ang noon ni Kyla. Ang weird talaga ni Adam. Asawa ko?
Ani Adam sa kanila pag ang kwintas at tinulak papalapit sa harapan ng asawa. Sa'yo ba to? Oh my God! Mulagat na wika ni Kyla sabay kuha sa matagal nang nawawalang kwintas. Bakit nasa iyo to? Ang tagal niya nang hinahanap ang kwintas pero hindi lang niya matandaan kung saan niya naiwala kahit hiyang-hiya siya kay Nat hanggang ngayon dahil baka tanungin siya kung nasa Nat wala siyang maisagot. Yan ba? Napulot ko lang sa bahay ninyo kagabi. Ibabalik ko sana kaso nalimutan ko rin. Siguro pinaglaruan ni Kai. Pagsasinungaling ni Adam saka tumayo at lumapit sa asawa. Kinuhang kwintas saka nilagay sa leeg nito. There, bagay sa'yo. Hindi ko na to isusuot dahil baka mawala ko na naman. Bigay pa naman ng ate mo to. Sabi niya natatanggalin sana pero pinigilan siya ni Adam. Wag, di na baling mawala mo ulit basta napakinabangan mo. Ang jewelries ginawa para isuot, hindi para itago. Pero, hala, nakakatuwa naman. Baka ma-misplace ko lang o nalagay sa damit na hindi ko na nasuot. Sabi niya pero sobrang saya niya. Nabunutan na siya ng malaking tinik dahil sa wakas nakita niya na ito. Tanda to ng pagiging mabait at down-to-earth ni Nat sa kanilang mga mahihirap. Bumalik si Adam sa table at may kinuha sa drawer na maliit na box. Para sa'yo. Binuksan ni Adam ang box. Ha? Tanong niya na makitang hikaw na nakita niya noong isang araw pero may kapares na ito. Para ba sa akin yan? Yes, para sa'yo, sagot ni Adam. Sure ka? Sabi mo napulot mo lang somewhere. Just kidding, asawa ko. Sa'yo talaga to. Binili ko para sa'yo kasi nakita mo kaya nagsinungaling ako. Ang dami mo nang bigay pero salamat. Pasalamat ni Kyla at kinuha ang box. Pwede bang bumalik na ako sa labas? Nangako ko na sabay kaming magbe-break ni na Faye at Winwin eh. Oh sure, pagpayag ni Adam. Sinundan ng tingin ng asawang lumabas na sa opisina. Wag naman sanang panaginip ang lahat. Panalangin sa isip ni Adam dahil ito na yata ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Daddy! Masiglang bati ni Kai nang lumabas sa bahay. Hey, baby, are you ready? Nakangiting tanong ni Adam. Yes po, pupunta tayo sa dentist? Innocenteng tanong ng anak habang nakatingala kay Adam. Yes, don't cry ha, bilin niya. I won't, sagot ng anak sabay iling. Ingat kayo. Bilin ni Kyla na nakasabay na sa asawa na umuwi. Sama ka, ani Adam. Ha? Wag na. Oh please, samahan mo kami ng anak namin dahil baka mamaya umiyak yan. Hindi ko alam anong gagawin. Sama ka na, mommy, please. Pakiusap ni Kai kaya't napilitan si Kyla na sumama. Iniwan muna niya mga gamit at nagpalit ng damit. San ba bandang dentist niya? Sa Iloilo Doctors Hospital, sagot ni Adam na nagmamaneho. Daddy, can I eat candies? Talong ni Kai na makita mga candies sa unahan ng sasakyan. Sadyang nag-iiwan si Adam ng candies para kay Kai dito. Later papatingin muna tayo sa dentist, sabi ni Kyla. But I want candies, nakalabing sabi ng bata. Later baby, after ng check-up mo, sa'yo na yan lahat, okay? Sabat ni Adam na double ingat sa pagmamaneho, lalo na't kasama niya mag-ina. Okay po, I'll eat it later, pagpayag ni Kai.